Magandang gabi, Pilipinas. Sa pagsisimula ng huling bahagi ng taong 2015, patuloy ang ating pamahalaan sa mga paghahanda para sa inaasahang pagtaas pa ng temperatura dahil sa weather phenomenon na El Nino. Ang nasabing tagtuyot ay inaasahang aabutin pa hanggang sa unang bahagi ng taong 2016. Kaugnay po rito, ayon sa ilang weather and climate specialist sa Estados Unidos, mayroong posibilidad na mahigitan ng fenomeno na ito ang naitalang pinakamalakas na El Nino sa nakalipas na ilang dekada. Pero paano nga ba makapaghahanda ang sambayanan sa hamong dala ng El Nino? Yan at marami pang iba ating sasagutin ngayong gabi. Ako po, si Cathy San Gabriel. Kasama si Kirby Cristobal, samahan po ninyo kami sa isang oras kay sa isyong ito. Dito lamang sa El Nino, a PTV Special Forum. Marso ng taong ito, ipinahayag ng Pag-asa ang pagsisimula ng panahon ng tagtuyot o mas kilala bilang ang weather phenomenon na El Nino. Ito ay ang mga matinding pagtaas ng temperatura mula sa ocean surface at pag-init ng gitna at silangang bahagi ng karagatang Pasipiko. Ang nasabing phenomenon ay inaasahang magdadala ng mas malalakas na mga bagyo na susundan ng mahabang panahon ng tagtuyot. Kaugnay nito, inaasahan rin ang kasalukuyan nating nararanasang El Nino ay magtatapos pa hanggang sa unang bahagi ng taong 2016. Ilang buwan na rin ang nakararaan, inilabas na ng Pag-asa ang natukoy na 32 probinsyang inaasahang pinakamaapektuhan ng El Nino. Dahil dito, hindi marami sa mga Pilipino ang talaga namang napapahala sa magiging lagay ng ating bansa sa mga natitirang buwan ng tagtuyot. Ano nga ba ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang maihanda ang sambayanan sa mga darating pang buwan ng El Nino? At may magagawa pa ba ang mamamayan para mapagaang ang mga suliraning dala ng nasabing weather phenomena? Muli, sama-sama nating talakayin ang isyong ito dito lamang sa El Nino, a PTV Special Forum. Muli sa Magandang Gabi, Pilipinas, mga panganib at paghahandang ginagawa para po sa El Nino na nararanasan natin ngayong taon. Tama ka dyan, Cathy. Pero gaano nga ba katindi itong weather phenomenon na ito na ating nararanasan at sinasabi sa Estados Unidos, ayon sa mga weather and climate specialist nila, mas titindi at mas matindi pa ang El Nino na ito ng ating mararanasan. Bakit nga ba ganito at ano ang magiging epekto nito sa ating tubig, sa pagkain at sa iba pang aspeto ng ating buhay? At paano nga ba maiibsan itong epekto ng nararanasan nating El Nino? Kaya mas magandang umpisahan na po natin ang ating talakayan. Makakasama po natin sa ating studio ang ating mga special guest. Unahin ko na po itong si Engineer August Trece Torres, galing po sa National Irrigation Administration. Magandang gabi, sir. At mula rin po sa National Irrigation Administration, Engineer Leslie Dizon. At mula naman po sa Pag-asa, si Engineer Anthony Lucero, ang siya pong OIC ng Climate Monitoring and Prediction Section. Sir, good evening. At siya po ang Presidential Advisor for Environmental Protection at General Manager ng LLDA o Laguna Lake Development Authority, Secretary Neric Acosta. Good evening, magandang gabi po. Alright, Kat, mas maganda maumpisa natin. Malaman muna natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng El Nino. Tanongin natin si Engineer Anthony Lucero. Sir, para lang ng ating mga kababayan, ano nga po ba talaga ang El Nino? Ang El Nino po, ito po yung pangyayari sa karagatan ng Pasipiko. At tandaan natin, this is not a moving system. Ito po ay pag-init ng karagatan. At pag umiinit po ang karagatan, nagre-react ang atmosphere at ang impact po niyan sa atin, sa Pilipinas, ay malaking kabawasan sa ating ulan. At tandaan natin, ang ginagamit natin tubig sa pang-araw-araw, sa pagdidilig, sa irigasyon, sa ating kabuhayan, ayan po lahat ng gagaling sa ulan. Kaya pag nabawasan na ating ulan, maapektuhan ang marami sa ating mga kababayan. Engineer, kailan po nag-umpisa ang El Nino at hanggang kailan po tinatayang matatapos ito?
Actually, nag-umpisa ang pag-init ng karagatan nung isang taon pa, nung October. At ito ay nakita natin nagtuloy-tuloy ito. Sa una, ang tingin namin ay isang mahinang El Nino ito, na ang ibig sabihin, sandali lang ang itatagal at matatapos kaagad. At hindi po ganun ang nangyari. So sa mga sumunod na buwan, napag-alaman namin na ito po ay nagbabago at ngayon masasabi na natin na ito na ay isang malakas na El Nino. Comparable po ang impact nito noong El Nino of 97-98. Okay, nag-umpisa po noong October, sabi niyo, sir, hanggang kailan po natin mararanasan ito? Opo, sabi ko nga, itong El Nino ito, dahil malakas ito, ay magtatapos ito sa aming, based on our analysis, magtatapos ito sa Hunyo sa isang taon. Tandaan natin ngayon habang nangyayari na nandiriyan ng El Nino, magmula ngayon hanggang sa Abril, diyan tayo makakaranas ng full impact of this ongoing El Nino. Naku, Kirby, hanggang eleksyon, mainit talaga. Hindi lamang yung dagat at yung ating atmosphere, kundi maging yung halalan. Ano? Kaya mabuti tanongin na rin natin si Secretary Acosta. Secretary Acosta, gusto ko naman pong malaman ngayon, sir, ano po yung mga paghahanda na ginagawa po na ng ating pamahalaan para po maibsan po, sir, yung epekto ng matinding El Nino? Well, unang-una, ang kabinete po ay may ilang clusters. No? Ang panglimang cluster po nito ay ang environment at climate change. Siyempre, kasama na dun po ang Department of Agriculture, ang Public Works, ang atin pong health, lahat po ng, siyempre, environment. At kami pong lahat ay nakatuon naman sa kung ano talagang pangangailangan. At ngayon, budget hearings, di ba po, sa Senado at sa Kongreso. So, napapansin natin na ang itinatanong ng maraming kongresista at mga senador ay paano rin po programa ngayon ng bawat ahensya ay mailalaan ang mga iba't ibang budget for hindi lang rehabilitation ng ating mga watershed o reforestation, kung hindi po talagang maibsan nga ang mga epekto nito. Lalong-lalo na po kasi food and water security ang atin pong talagang kailangan bigyan ng pansin. Kapag wala po yung seguridad ng tubig, dahil nga sabi ni engineer, rainfall related kaagad itong El Nino, siyempre po agrikultura. Kung agrikultura po, gutom kung wala po yung seguridad ng tubig at ng palay o mais o kung anumang mga produkto natin sa araw-araw, no, na pangangailangan. Secretary, gawa na po yung budget para sa susunod na taon. Ipinakamalaking budget po natin so far. How much are we allotting for this? Well, I'm sure yung ating mga kaibigan from the Irrigation Administration, mas maisasagot din nila ito kasi nakasalalay po sa irigasyon ang ating lahat. But hindi naman nakakaimbento ng ulan ang Department of Agriculture o Irrigation o kung sino man sa atin. But what is very clear now is yung kung ano at saan yung pinaka-vulnerable na mga rehiyon at probinsya. Ang mga lalawigan po na apektado. At ang predictions ay halos maging 60 plus provinces. 80 plus provinces lang tayo, di ba po? 81, 82. Almost 65 provinces will be directly affected and about 40 plus, correct me if I'm wrong later, kaibigan sa NIA, will really be experiencing severe drought. Yung iba, like ako, taga Bukidnon po, it will be more of a dry spell. Yung talagang walang ulan. Pero yung drought po, yung tagtuyot, na talagang halos mabibiyak na yung, nasa pictures natin ngayon, kanina lang, yung mismong lupa. At yun, talagang wala pong makakain pang livestock, wala pong maha-harvest na mga mais o palay. Going to be very, very difficult, especially if our irrigation canals dry up also. So, pero
we're very conscious of that sa cabinet po, sa ating mga ahensya, sa Laguna Lake Development Authority po na ito ang pangunahing water source for irrigation, energy, for industries, for fisheries. Alam na po natin na hindi lang baha at climate change impacts. Ito na po, again, water and food security ang atin pong tinutugunan. Okay, mas maging maiging alamin natin, Kat, kung ano yung tanong mo kanina, no? Yung Sir, Engineer Torres, ano po at magkano, sir, yung allotment po ng ating pamahalaan po para po At least for NIA. Oo. Actually po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang budget po ng NIA for 2015, that is around 27 billion. But we have allotted around 250 million for establishment of pump ground water, catering nationwide. That is around 2,500 new hectares. Yun man po pamalit dun sa maapektuhan ngayon ng El Nino. Yeah, that's our budget for pump irrigation system. Engineer Dizon, yung pong mga water concessionaires dito sa Metro Manila ay nagkakaroon na po ng water service interruption. Yung isa po ay nagbaba na po ng pressure. How about po ang NIA? Paano po yung irigasyon, yung tubig po para sa ating mga kababayan sa mga probinsya? At magandang gabi po sa ating lahat. Tama po kayo, Madam. Nakamukha po ng MWSS. Nagbaba na po tayo ng yung sa patubig po. Ngayon po ay tick is 36 CMS per 36 cubic meter per second na po ang ibinigay sa dalawang concessionaires natin. On the part of the irrigation naman po, starting June of this year po, zero allocation na po kami as far as Maasim River Irrigation System is concerned. Dahil nga po ang pinagkukunan po natin isang GAT, meron po tayong sa water code po ang priority natin. In case of emergencies like this, number 1 is potable water, number 2 is power, and lastly is irrigation. So ngayon po, zero allocation po kami sa Angat Maasim River Irrigation System. Right now po, meron po kaming 14,000 hectares na standing crops. So, last week po, nagkaroon po kami ng request sa NWRB, National Water Resources Board, na magkaroon po kami ng allocation. So, it was approved in principle na it will be given to us at an allocation of 10 CMS, 10 cubic meter per second, starting October 16. If there will be rains po, ganito po, hindi pa po may bibigay sa amin yon. Hinihingi lang po namin ito is to save the standing crops of 14,000 hectares. Okay, just a follow-up, sir. Yung mga zero na sinabi nyo kanina, yung standing crops, paano po yung mga future crops? Kasi po, hanggang June pa po ito next year. Yung pong 14,000 po namin, ang mga mitigations po namin, ito nga, hihingi sana kami ng additional standby na allocation. And then meron po kaming request for cloud seeding in the provinces of Bulacan, Pampanga, and Nueva Ecija. And then ito pong under sa 2015 namin na budget, dahil na isinama po namin dito yung nasabi po ni Engineer Torres, yung establishment of ground pump water, rehabilitation of existing ones, ito po yung augmentation namin because of the scarcity of water po. And then plus of course yung mga procedural interventions po namin with farmers. So malaki-laki pala talaga, Kat, yung magiging problema ng National Irrigation Administration sa patubig pa lang, dito pa lang sa norte. Tsaka yung ating mga magsasaka, no, tatanungin natin kung ano yung mga programa, kasi sinabi ni Engineer, meron daw silang mga programa with the farmers. Paano nga ba yung ating mga kababayan at paano yung pagkain natin? Diyan lamang po kayo at magpapatuloy yung PTV Special 4. Ang El Nino at PTV Special Forum. Okay, Kat, pasagot na natin kay Engineer Torres yung katanungan mo kanina, no? Engineer Torres, ano po ang mga inilaang programa ng ating pong pamahalaan para po doon sa mga magsasaka na naapektuhan po ng matinding tagtuyot, sir? Kung titingnan po natin yung ating Amris area, no? That is, sa Bulacan po yan. Kung kukunin po natin yung mawawala na produksyon, that is around 1.1 billion. Ngayon, ang NIA po ay parang meron kaming convergence initiative with DOLE, nakausap po natin ang DOLE,
na ang NIA ay mag-identify ng mga activities na magawa ng ating mga farmers during that El Nino time at ang DOLE ang magbabayad ng labor. Parang ganon. Yun po ang naging agreement namin with DOLE. Kasalukuyan, ipinafinalize po yung ating Memorandum of Agreement. So sir, meron ba tayong target date kung kailan po natin implement po yung sinasabi niyo po na livelihood assistance sa atin pong mga kababayang starting January 2016 to June 2016. Yun po ang target time natin. Okay. Napag-usapan natin yung mga magsasaka. Paano po yung mga mangingisda, particularly Secretary Acosta dun sa Laguna Lake? Well, unang-una po, kagagaling ko lang sa isang malaking forum kasi nga may mga invasive species na like knife fish ang Laguna Lake. Ano po, at napipinsala yung ating tinatawag na conventional fish stock ng bangus, ng tilapia. Kaya inaayos rin po namin ngayon yung kahit nga lang yung zoning, kung saan lang talaga pwede mamamalakaya at kung ano talaga yung carrying capacity. Kaya kailangan buwagin din ang ibang mga structures na nasa lawa, hindi dahil ayaw natin silang maghanap buhay. Alam naman po natin, importante yan. Pero sa lahat po sa kalikasan po, kailangan po talaga balanse. Hindi mo rin po load, di ba? May carrying capacity. So ginagawa po rin natin yan. Kasi kahit papaano, kapag may El Nino po o may tagtuyot na matagal, pati po ang fisheries, ang fish stock, naapektuhan. Yung spawning, yung seeding ng mga fingerlings, apektado yun. Kasi mainit na eh. No? So apektado din yung fish catch. At bukod dun, meron din pong mga phenomenon ng fish kill. Kasi sa sobrang init, meron ding degradation ng organic matter. Ibig sabihin po yung dissolved oxygen sa tubig, sa ating mga lawa, kahit sa karagatan, umiinit ko, nagko-kompetensya pati ang isda dun sa decay of organic matter. And that's why we have to really guard against fish kill. Kasi sayang naman yung nasa mga fish pen na, nasa mga aquastructure cultured yan, di ba po? Kasi nasa mga fish cages, fish pens. Yun ang 40-50% of our fish, freshwater fish of Metro Manila and the larger Calabarzon comes from the lake. Kaya talagang binabantayan po natin yan. Pero meron yung sakripisyong na kailangan din pong gawin. Binubuwag din po namin at inaayos, nina-rationalize yung paggamit ng tubig at yung mga namamalakaya at mangingisda because it's for the good of all. Hindi naman pwedeng lahat na lang ay nakikinabang pero yung mismong lake ay napipinsala. Lalong-lalo na dahil sensitibo talaga ang epekto nito sa fish stock ng El Nino. Kanina pa po nababanggit yung pag-init ng karagatan, specifically po yung Pacific Ocean. Engineer Lucero, ano po ba ang dahilan ng pag-init o yung rising temperature sa Pacific Ocean na siyang sanhi ng El Nino? Ang tunay na dahilan po niyan ay wala pang nakakaalam. Ang pag-init at paglamig ng karagatan ay nangyayari po yan and it in a very predictable manner. So, hindi pa marami pang mga scientifico ang tumutuklas kung bakit nagkakaganyan po yan. But ito lang po ang masasabi ko, that El Nino and La Nina, the warming and the cooling of the ocean and the Pacific Ocean is part of the climate system. It's a naturally occurring phenomena. Nangyayari po talaga yan. At ngayon, higit na naunawaan na natin yan, kaya ang Pag-asa ay meron na pong kakayanan makapagbigay ng paunang babala. At kaya ngayon, malayo pa man, noong 1 taon, nagsabi na kami na ito meron ng malaking possibility na mangyayari at ngayon nga nangyayari na magkaroon tayo ng El Nino. At ngayon ang papagandaan na natin yan. Is it the worst that we've experienced so far? Sa in a recorded history, kailan lang naman kasi yan sinusukat. Temperatura po yan ng karagatan. Tandaan natin, milya-milya, napakalawak na karagatan yan. At kung titingnan po natin the bodies of water,
that is comprised on the surface of the earth is 2/3 of the area of the earth. So whatever happens dyan sa karagatan na yan, sigurado magkakaroon po yan ng reaksyon sa atmosphere. At yan, palagi nating binabantayan yan at lalo pinag-aaralan natin kung ano ang impact sapagkat iba't iba po ang impact niyang El Nino at each El Nino has its unique features. Alam lang natin na ito po ay makaka-apekto sa atin in terms of kabawasan ng pag-ulan. Okay, Kat, may mga inihandang katanungan yung ating mga studio guests. Unahin ko na itong si Justin Marshall galing sa St. Dominic Savio College. Magandang gabi po. Engineer Anthony Lucero po, ng Pag-asa. Sabi niyo po kanina na magiging matindi ang init sa ating bansa. Ang katanungan ko po ay, maapektuhan po ba ang kalusugan ng mga mamamayan ng ating bansa sa init ng panahon ngayon? Ito po ay isa na impact na ating nakikita sapagkat kung babalikan natin yung mga historical event, nakita natin na talagang may epekto to hindi lang sa supply ng ating pagkain, pagpapatubo ng ating mga tanim, kundi may epekto din to sa kalusugan ng mga tao. Bakit? Kasi po pag kulang ang ulan, tumataas din ang temperatura. At pag tumataas ang temperatura, nai-heat stress po ang ating mga katawan. At maraming naapektuhan dito, lalo na yung mga may edad na at yung mga kabataan. Okay, thank you. Next question, si Elizer Alerta, galing pa rin sa St. Dominic. Magandang gabi po. Kay Engineer Anthony po pa rin ang aking tanong. Hindi po lingid sa ating kalaman ang pagbabago ng klima o ang tinatawag nating climate change. Magiging isang factor po ba ito upang mas lalong tumindi o mas lalong uminit ang El Nino sa ating bansa? Napakalaki ng possibility nito sapagkat sa climate change, alam natin na tumataas ang temperatura ng ating kahanginan or the atmosphere. Yan po ay, ang dahilan niyan ay global warming. At ang dahilan ng global warming ay pollution. At dahil dito, nagbabago ang ating climate. Ngayon, anong relasyon nito sa El Nino? Possible po yun na titindi rin ang El Nino natin kasi sabi ko nga, ang El Nino, this is associated with the rising temperature of the ocean. And under climate change o global warming, ang karagatan natin, umiinit din ang temperatura. Na-aggravate niya yan. Kung tumataas ang temperatura ng karagatan, nadadagdagan ang init ng El Nino. Alright, maraming salamat po, sir. Kat, gusto ko lang tanongin si Engineer Dizon ng National Irrigation. Sir, kanina po nabanggit nyo na meron po kayong specifically allotment po na 10 cubic meter po from the NWRB. Sir, meron po ba tayong datos na hawak just in case po paano po natin dinidistribute yung ibinibigay po sa atin ng NWRB? Yung on the part of NIA po, meron po kaming irrigation, meron po kaming water rights na binigay po ng NWRB sa amin. Likewise with MWSS po, tsaka po yung NAPOCOR. Yung sa amin po is 21 CMS po ang granted na water right po ng NIA. So ito po yung ginagamit namin dahil po meron po tayong tinatawag nilang rule curve para ma-maximize natin optimal utilization of water. So ito po yung sinusunod namin na meron kaming water right, and then but in case nga po ng ganitong mga hindi po nasusunod ngayon po yan. Because ang priority po natin is to give water to our brothers and sisters in the metropolis. Kaya nga po, ang magiging unang priority natin is potable water, sacrificing thousands of farmers in Central Luzon. So, ngayon po, yung nasabi po ninyo kanina, ito po ang hinihingi namin na at least 10 cubic meters per second in order to support po yung standing crops po natin of around 14,000 hectares. Okay, Engineer Torres, nabanggit po ni Engineer Dizon yung maapektuhan po yung Central Luzon. Ano-ano pa pong bahagi
ng ating bansa yung talagang tatamaan kung mararamdaman po natin? Kasi sabi po ni Sir mula sa Pag-asa, hindi pa po talaga ito yung pinakamatinding epekto. Ano po yung mga provinces or bahagi ng ating bansa na talagang grabing maapektuhan? May nakalista na po ang Pag-asa, around 68 provinces nationwide yung maapektuhan. Kaya iyon ang makikita natin. Kasalukuyan ang Mindanao, ang Cotabato area. Then makikita rin natin sa Central Luzon, kasalukuyang ang ating Yupres area is still negative 16 meters from the ideal reservoir elevation bago mo mapatubigan yung 114,000 hectares. Then, makikita rin natin yung Bulacan as affected sa yung distribution ng tubig from Angat Reservoir. Okay. Apektado ang inumin, ang tubig, apektado ang pagkain. How about, Secretary Acosta, yung power? Magkakaroon ba ng power shortage because of this? Well, I'm from Mindanao, no? And over half at this point ng aming energy po ay talagang hydroelectric. Wala po yung kagubatan at yung watershed, wala rin po yung tubig. At kung wala po yung tubig, edi wala ka rin hydroelectric. And that is largely from Lake Lanao and the Agus Rivers and Pulangi. At alam na alam po ng mga engineers natin ng NIA how much also beyond just agricultural impacts that has on energy security naman po. So napakalaki. In fact, nagpo-brownouts na nga, no? Over the last few months, iba-iba lang yung duration. Pero alam natin sa Mindanao, takot tayo kasi marami na pong may progreso na po ang iba't ibang mga malalaking syudad at rehiyon, Davao, Cagayan de Oro, Zamboanga, and growth centers ito ng bansa, hindi lang ng Mindanao. Ngunit po, ang nakikita po natin ay these kinds of growth trajectories sa atin pong Mindanao, lalong-lalo na, magiging apektado po siya kapag may severe drought. Then, we will also have energy shortages, no? So, napakalaki po nung, kaya nga ang hindi, syempre ang atin pong Miss Cathy and Kirby, we really have to make sure also na sa Mindanao, meron na ring energy saving measures. Marami naman po. And that is why, kahit matagalan yung sinasabi nating mga green design, green building, mga LED lights, mga energy efficiencies. By the way, LLDA, plug ko na lang to, is the first ever green building, energy efficient, climate smart building of government. Kasi certify lang po namin last week. So we're very proud of that. But we need more of this. Kaso lang long term siya. Ang short term, tayong lahat po, ay kung saan tayo pwedeng mag-save, no, ng enerhiya. Huwag naman tayong mag-aksaya. And there's simple as yung mga sinasabi natin, kung hindi ginagamit, i-off po natin yung mga appliances, mga TV, computers, and we must, as much as possible, look at energy saving and energy efficient natin na disenyo o sa ating mga pamamahay po. Kaya nga mas marami nang nagsosolar, ganyan po. But I know, ibang usapin na siguro yan, pang matagalan, but in the immediate term, yes, energy. Talagang napakalaking manifestation po ng El Nino energy shortages. Kamakailan ay nagkaroon tayo ng bagyong Kabayan, no? Kasi nagpatupad ng water interruption recently yung mga water concessioner. Engineer Lucero, tanungin ko lamang po, sir, ano po yung naging epekto ng bagyong Kabayan para po madagdagan ng level ng tubig ito pong Angat Dam, sir? Pagkakaalam ko, base doon sa huli kong tingin doon sa level, sa data ng level of dam, nadagdagan yata ng 3 metro ang level ng Angat Dam. At nakabuti ito sa atin lahat. Binisita tayo ng bagyo at yung mga reservoir natin nadagdagan ng tubig. Are we still expecting na may mga darating bang bagyo? Kasi nakakasampo, no? 11 pa lang tayo. Meron pa po ba mga darating, sir? In-expect pa rin natin yan. Hindi natin pwedeng i-rule out yan. Although sa tingin namin,
magiging konti na lang ang bagyo natin hanggang matapos ang taon. And hopefully, hindi tayo masyado mapinsala pag may dumating na bagyo. Kasi alam natin na during the bare months, napakalakas na mga bagyo dyan. Yolanda, yun. At sana, ipagdasal natin palagi na hindi ito tumapak sa kalupaan ng Pilipinas. Kailangan lang natin yung tubig niya, sir. Ano? Yes, opo. Okay, tatanungin ko na rin si Engineer Torres. Sir, yung epekto po ba nung pagdagdag po ng tubig ng bagyo doon po, sir, sa Angat Dam? Ano po ang naging tulong nito, Sir Vidia? Malaki po ang naging tulong nito kasi specifically, may save natin yung wet season crop natin. Naikot ko yung kamiling RIS natin sa Tarlac. Halos umaani na rin po yung ating mga palayan doon, as well as Pangasinan area, mga Tarim, Bugalyon, Urdaneta, and Santa Barbara, including San Fabian. Halos sa tingin ko ay aani tayo doon sa mga area na yon. Ano po mga ani yun, sir? Bigas po ba? Ano po yung anong crops? Palay. Yun. At least hindi naman magkaka-rice shortage. Sana, as of now, no? Meron pa po mga karagdagang katanungan ng ating mga estudyante sa ating audience, si Kim Huesca, mula pa rin sa St. Dominic Savio College. Magandang gabi po, Engineer. Ang tanong ko po ay para kay Engineer Leslie Dizon. Sapat na po ba ang naliko mo na itabing tubig sa ating mga dam? At bilang kabataan, paano po kami makakatulong para maibsan ng El Nino? So yung unang-una po, sa lahat po ng dams natin, maliban lang sa Magat, San Roque, kulang na kulang pa po tayo sa tubig. Sa Angat po, kailangan pa po natin ng 19 meters para po mapunuan natin ang Angat. Dapat po by December 31 of this year, the elevation of Angat is supposed to be 210 to 212 meters in order to irrigate around 26,000 hectares. Pag di po natin naabot ang elevation 212 by end of this year, mababawasan po ang ating papatubigan sa Angat. Pwedeng mababawasan ng 25% up to 30%. So sa UPRIS po, ang nasabi rin ni Manager Torres, kulang na kulang pa rin po, 194 meters pa po ang elevation natin. So ang naibigay po ng tayo po na huli, tumaas po ng around 4 meters. Tama po yan, almost 4 meters ang sabi ni Engineer Lut. So kailangan pa po natin ng mga 4 o 5 bagyo para mapuno natin ang Angat. But for Pantabangan, baka 10 bagyo pa po bago natin mapuno. Ganito po ngayon ang nagiging senaryo natin kung hindi tayo magkakaroon ng tubig sa darating na panahon. Lalong-lalo na po dito sa katapusan po ng Nobyembre, ito po ang start ng ating dry season. Ito po ang number 1 na problema ng aming ahensya at ng iba pang ahensya. Dahil ito po ang termination na po ng southwest monsoon, ito po yung habagat, at papasok na po itong tinatawag nating amihan na northeast monsoon na makapagpapaba pa ng pagdating ng ulan sa atin. Okay. Yung ikalawang tanong po niya, bilang kabataan daw po, paano sila makatutulong para maibsan ang epekto ng El Nino? So sa mga kabataan po naman, actually wala tayong direct na masasabing may tutulong. Because ang El Nino po, it is a phenomenon, dumarating every 6 years, maging aware lamang po tayo. So instill po natin sa ating mga sarili, number 1 is discipline, because magtitipid dapat tayo ng tubig. So kung sa mga kotse, bawasan natin yung paglilinis para makatipid. Yun lang po ang pwede nating magawa dahil El Nino is a phenomenon. Hindi po natin kayang pigilan yan. Darating at darating po yan. Okay, may katanungan naman mula kay Divine Paculba mula pa rin sa St. Dominic Savio College. Para po ito kay Secretary Neric Acosta. Sabi po kasi ng Pag-asa, ang estimation po ng phenomena ng El Nino ay hanggang June 2016. Bilang advisor po ng Presidente sa Environmental Protection.
handa na po ba ang gobyerno para mag-provide ng mga pangunahing pangangailangan ng bansa? Well, handa naman po. In the general sense naman, may mga programa na. Whether it's DA, agriculture, irrigation, health, yung impacts ng dengue ngayon. Kasi kapag umiinit ang panahon, yung vectors of diseases, yung sinasabi nating sanhi ng mga iba't ibang water-based or infectious or dengue or leptospirosis, yun ang mga tinatawag na climate change-related diseases, no? Lalala. So, nakaano naman yan sa DOH. Ito naman sa atin po mga local governments, sa DILG, mga programa po natin. So, nakakasana naman po siya across the bureaucracy. In general, program terms. Yung mga programa, mga proyekto. Ang importante lang po ay may didiin, lalong-lalo na sa level po ng bawat mamamayan ng Pilipinas. At yung katanungan kanina kung anong magagawa ng kabataan po, alam nyo, hindi lang sa pagtitipid we have to anticipate also saan tayo magkulang in the kung hindi natin maging mahal na rin ang mga bilihin for sure. Di ba po? Hindi lang bigas, kung lahat na karne, etc. And so, you know, one very important thing sa atin pong matahanan na kaya natin gawin within our sphere of our own influence, sa bahay, sa ating mga pamilya, barangay, komunidad, we should have gardens. Kahit sa syudad po, pwedeng hanging gardens. Sa green building po natin dyan lang, sa Laguna Lake Development Authority, yung mga petsa, yung mga kung ano-ano pong mga gulay, kahit na po nasa bakod, kasi nakakawayan lang siya. And then also water saving. Pagtitipid nga, sabi ni Engineer Dizon, we really have to keep recycling water use. Hindi naman sa hindi na tayo maliligo, pero pwede pong tabo at pwede pong nakatayo tayo. Huwag shower. At pwede namang nakatayo tayo sa isang palanggana para ma-save pa yan, pang flush or pang linis or whatever. Di ba po? Alright. I mean, we really have to look at those very basic things. But yes, from programs, projects, government is there. Talagang hindi naman sinasabing ready sa lahat ng bagay. Pero what is ready is kung ma-internalize ng ating bawat mamamayan at kabataan kung ano talaga yung kakailanganin gawin. Secretary, tataas po, inaasahan natin, law of supply and demand yan. Mababa yung supply ng pagkain, tubig, kuryente. Inaasahan po nating tataas ang presyo ng mga ito. Ano po ang proteksyong ibibigay ng pamahalaan sa ating mga kababayan? Yan po ang sasagutin ni Secretary Acosta sa pagbabalik po yan ng PTV Special. Muling nagpapatuloy po ang inyong PTV Special Forum. Pinag-uusapan po natin El Nino. Kat. Kanina bago mag-break, Kirby, ay tinanong ko kay Secretary Acosta, paano po proteksyonan ng pamahalaan ang mga mamamayan? Kasi inaasahan po natin, pag may shortage, magtataas po ng presyo itong mga bagay na kulang. Well, unang-una po sa ekonomiya, hindi naman lahat natin ay pwedeng sabihin na ang gobyerno na lang bibili para sa lahat o ipa-price control natin, etc. But the best that we can really prepare for is magkaroon na tayo ng paghahanda, paglalaan ng mga pondo. Yung calamity fund po, hindi lang yan para sa mga typhoon ngayon. We must look at it at least on a medium term na nakalaan din po yan para yung impact po ng pagtaas ng mga presyo ay hindi ganun katindi sa average na tahanan at sa ating lahat ng mga pamilyang Pilipino. And so, ina-activate po hindi lamang yung 4Ps, for instance, no? Yung Pantawid Pamilya program ng DSWD, etc. But the more we have to really identify kung saan yung vulnerable na mga probinsya at mga apektadong mga lugar sa buong Pilipinas, kung saan tatama kaagad yung unang mga shortage. We call it prioritization. At sabi nga ng ating NIA engineers kanina, siyempre po potable water kaagad, tapos power, tsaka pa irrigation. But at ganito din, kahit yung mga calamity fund natin, yung pwede nating ma-emergency funding natin, both national and local na nasa ating mga budget na, kailangan dun po activated yan lahat. Because that's the best we can do. Hindi naman natin talaga mapipigilan. Kasi nga, kung talagang shortage, kulang, tataas at tataas. But pwedeng maibsan, ma-alleviate yung impacts na yun. But we cannot totally eradicate those impacts. Okay, yun. Kat, may katanungan lang ako kay Engineer Torres. Engineer,
Meron po ba kayong ginagawang information dissemination doon po sa ating mga magsasaka para po mas maunawaan nila bakit ganito po yung nangyayari ngayon sa ating panahon? Meron po. Sa katunayan, ang ating UPRES area, that is Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, and Tarlac, ay yung naipon natin tubig sa reservoir, we have to program our irrigated areas. Ang naging sample po na to is dry season crop. From 114,000 hectares, ang pinograma lang po natin is 85,000 hectares. Na yan naman, bago magpatubig, ay pinupuntahan natin ang ating Irrigators Association, then pinapipirma natin yung ating governor at yung ating chief of office nang para ito yung ating programa for the following our program for El Nino. Yan po ang sinusunod nating programa. Doon po sa mga ibang mga farmers, no? Kasi alam po natin, like Central Luzon, karamihan po dyan, palay, Engineer Dizon. Ano po yung pwedeng alternative sa kanila? Kasi kung mawawalan nga po ng irigasyon at sa deep well lang sila magre-rely, kulang po yun. Ano po ang pwede nilang pagkunan ng hanap buhay? Last week po, we had a meeting, yung NIA po at saka po yung DOLE. Ito nga po yung tinatawag naming work substitution. This is intended for the displaced and soon to be displaced farmers because of the El Nino phenomenon. Nakapag-identify po kami ng yung affected areas namin as well as the affected farmers po. So nandun na po sa office ni Administrator Padernal po yung Memorandum of Agreement para sa kanyang pinakahuling pagre-review, and then it will be forwarded to the DOLE for the work substitution. Parang ito po yung Cash for Work program natin dahil wala po tayong patubig, walang income ang farmer, at least they can have their income up to May of next year. Ito po ay a minimum of 30 days per farmers. They will act as laborers po natin, doing the desilting of canals po, yung pag-aayos po ng kanal natin dahil walang tubig po kasalukuyan. So ito po ngayon ang priority po ng aming ahensya, yung work sa... Engineer Lucero, gaano po katotoo, sir, na malaki po ang epekto ng El Nino para po mapalakas yung isang bagyo, sir? Ang El Nino kasi, ang mga bagyo pala, ay pangkaraniwan na nabubuo yan malapit sa Pilipinas because of the warm water. Ang tawag namin dyan, malapit kasi tayo sa warm pool o yung mainit na bahagi ng karagatan sa buong daigdig. Kaya sagana tayo sa ulan eh. At pag may El Nino, itong warm pool, nagmamigrate yan papunta sa gitnang Pasipiko. At pag nandudoon na yan, doon nabubuo na ngayon yung mga bagyo. At pag nabuo yan doon, maglalakbay yan papunta sa Western Pacific, papuntang Pilipinas, ang laking karagatan ang dadaanan yan. Bago yan tumapak sa lupa at humina. So, pag may El Nino, talagang malalakas ang bagyo. At magpasalamat tayo, yung mga bagyong napakalakas, hindi tayo napipinsala. Kung mapapansin ninyo, nagbabaha na ang Japan. Kasi karamihan ng mga bagyong nabubuo ngayon ay lumilihis sa Pilipinas, pumupunta ng Japan, pumupunta ng Taiwan. Aywan ko kung swerte tayo o nakakabuti yun sa atin in somehow, hindi ba? Kaya lang, if you are to study our data, 50% ng ating ulan ay contribution po yan ng bagyo. So, pag nawawalan tayo ng bagyo, katulad ngayon, kukunti lang ang bagyo, kukunti rin ang ulan sa atin. Ang hirap, Kirby, balansehin, ano? Pag maraming bagyo, marami sa ating mga kababayan ang napipinsala. Pag konti rin naman ang bagyo at konting ulan, napipinsala rin tayo. Parehas lang. Tsaka mas malaki yung epekto kapag tagtuyot kasi mas tatamaan yung sinasabi nga ni Secretary Acosta, yung mga pagkain at seguridad
kababayan, which is yun yung pangunahing pangangailangan natin. Kat, medyo kapos na tayo sa oras, kaya mas mabuting hingan na natin ng huling mensahe ang ating mga bisita. Unahin ko na si Engineer August Trece Torres, galing po ng National Irrigation Administration. Last message po, sir. Okay, sa aking mga kabalikat na magsasaka, sana'y malampasan natin itong napipintong El Nino. Sa aking palagay ay makakaani naman tayo ngayong Nobyembre yung ating wet season crop. Ako ay nananalangin, ang haharapin na lang natin ay ang panag-araw na sakahin. Sana'y maging sapat pa rin ang tubig na naimbak sa ating mga reservoir. Salamat po. Okay, Engineer Leslie Dizon mula pa rin sa NIA. Ang inyo pong ahensya, ang Pambansang Pangasiwaan ng Patubig, NIA, ay nandito po para magbigay ng tulong para sa mga maapektuhang magsasaka. Alright, maraming salamat po sa inyo, engineers. Last message naman po mula kay Engineer Anthony Lucero, OIC ng Climate Monitoring and Predictions ng Pag-asa. Opo, tinatawagan ko po ang ating mga kababayan na manatili po kayong nakaantabay sapagkat ang karamihan po ng mga taong napipinsala ay yung may kulang sa kaalaman. Makibahagi po tayo sa mga inisyatibo na po pwede pong i-exercise o gawin ng ating lokal na pamahalaan upang ito ay magkaroon ng consistency o koordinasyon sa national government. Malalagpasan natin to at makakapamuhay tayo ng mabuti, and there are opportunities out of this extreme climate event. Okay, ang General Manager ng Laguna Lake Development Authority at Presidential Advisor for Environmental Protection, Secretary Neric Acosta. Well, unang-una po, magandang gabi muli at maraming salamat. Marami pong mga hamon po na idinudulot ng climate change, ng El Nino, at sa lahat pong ito ay babalik tayo sa atin pong pangunahing tungkulin bilang mamamayan ng Pilipinas at bilang mamamayan po ng buong daigdig. We are all collectively responsible, but we can all do our share sa bawat tahanan, komunidad, sa opisina po, sa ating kung saang mga barangay natin. We must conserve, tipid po tayo. We must recycle, we must make a catchment. At kung saan yung may tubig pa, may konting o maliit na pond sa bakuran, sa ating mga barangay at communities, doon din po tayo magtanim ng kahit man lang mga munting gulayan. And all of this also has to do with our attitude po, no, na ang lahat po ay hindi libreng pwedeng aksayahin. At sa panahon ngayon ng El Nino, climate change, all the more reason na we embrace na tayo po ay may responsibilidad sa bawat isa at sa pag-aalaga ng ating kalikasan. Hindi po madali ang kinaharap uliranin ng sambayanan dahil sa weather phenomenon na El Nino. Ngunit atin pong tandaan na ang sapat na impormasyon at kahandaan ang maituturing natin bilang pinakamalaking susi upang malampasan ang mga hamong dala ng nasabing tagtuyot. Ang pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno ay isang aksyon na nagpapakita sa atin ng kagustuhan ng pamahalaan na ihanda ang buong bansa laban sa hamon ng El Nino. Naway makiisa po tayong lahat sa layuning harapin ang suliraning ito ng may kahandaan at sama-sama po natin itong malalampasan. Ako po si Cathy San Gabriel, kasama si Kirby Cristobal. Naway nakatulong ang inyong isang oras na pagsama-saming talakayin ang mahalagang isyong ito. Ito po ang El Nino, a PTV Special Forum.